Sinadya at hindi matatawag na aksidente. Yan ang turing ng sundalong naputulan ng daliri sa panghaharas ng China sa pinakahuling resupply mission sa Ayungin Shoal. Nakatutok si June Veneracion. Kitang-kita pa rin ang marka ng malubhang sugat na tinamo ng Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo sa pagharap niya sa investigasyon ng Senado tungkol sa violenteng insidente sa Ayungin Shoal noong June 17 kung saan siya naputulan ng hinlalaki. Yung rib ng kalaban, ma'am, dito sa kaliwa. Umangat po, ma'am. Pumatong sa rib natin. Tapos yung kill niya, yung ilalim po na matulis na yung rib na to. Yung saan ako bumagsak, doon rin siya bumagsak po, ma'am. Ay, doon rin siya palabas. Patulis sa ilalim. Yung patulis, yun talagang tumama sa kapatid. Yes, ma'am. Matapos masaktan sa kaguluhan na nagsimula bandang alas 8 ng umaga, umakyat na raw si Facundo sa BRP Sierra Madre. Sinubukan siyang ilikas papuntang barko ng Philippine Coast Guard pero hinarang daw sila ng China. Sa kabila ng violenteng aksyon ng China, iniwasan daw nilang gumawa ng hakbang na maaring magpalala sa sitwasyon. Kabilin-bilin na po sa amin, ma'am, sa rules of engagement na magpaputok lang kung pinaputukan tayo. So, kung yung ginamit, yung mga pantusok, abay, hindi putok yun. So, hindi kayo magpapaputok talaga. Yes, ma'am. Alas 12 ng hating gabi o higit 15 oras mula na magsimula ang gulo sa Ayungin Shoal nang lumusot ang medical evacuation para kay Facundo. Tanong ni Senador Amy Marcos, maituturing bang aksidente ang nangyari? Hindi siya may tawag na aksidente, ma'am, eh. Intentional, ma'am, eh. Okay. Intentional yung pagbangga, pagbutas. Naghain na ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs ng Pilipinas laban sa China. So, may asama na tayo sa envoy ng China or ambassador? After yung incident, may nasama na ba tayo? Nag-usap na kami nung we already protested the incident. Diplomatic protest, sir. Kailan po nag-file, sir? Last week, Last week din. I see. Sinisikap pa rin ng DFA na makausap ng maayos ang China. We still believe in it's the primacy of dialogue, and we have been working hard to bring back China to the table to talk with us. Sa kabila ng isa na marahil sa pinakaseryosong insidente sa Ayungin Shoal, nagmatigas ang Defense Department ng Pilipinas na hindi pa ito handang makipag-usap sa kanilang Chinese counterpart. Would it not be wiser and more prudent to simply talk to them, even on an informal basis? No, ma'am, because they have a tendency of using the talks against us. They have not proven a level of good faith that would warrant our sensitive department to talk to them. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.